Mark ng Dev Codigo. So, sa tutorial na to, tuturuan ko kayo ng Visual Basic.NET. So, Language Basics. So, dito matututo kayo ng variable declaration, string concatenation, if statement, if else statement, at yung iba't ibang klase ng looping. And last but not the least, yung switch at select statement. Bale, ang gagamitin natin sa tutorial na ito ay Visual Studio Express for Windows Desktop. So, kung wala pa kayong Visual Studio, punta lang kayo sa Google at i-type Visual Studio 2013 Express. So, dito, scroll lang kayo pababa. So, makikita nyo yung Visual Studio Express 2013. So, click nyo lang tong for Windows Desktop. Tapos, download nyo lang siya. Bale, nakalimutan ko sabihin na kung wala man kayong 2013, say 2012 or 2010, okay lang. So, masusundan nyo pa rin tong examples natin. So, once na nandito na kayo sa start page, create tayo ng new project. So, gagamit tayo ng console application para dito sa tutorial na to. Visual Basic Language Basics. So, ito yung magiging starting point ng bawat tutorial natin. Okay, so let's start. Bale, magsisimula tayo sa variable declaration. Sa VB.NET, gagamit tayo ng keyword na dim. Tapos, yung pangalan ng variable, say x. Keyword na as. Tapos, yung data type. Let's say integer. Okay, so sa statement na to, nagde-declare tayo ng x na variable. Tapos, sinasabi natin na ang type niya or data type niya ay integer. So, pwede yan or pwede rin tayo mag-assign ng initial value niya. Say, 12. So, kapag ganyan, bale, magkakaroon na ng initial value si x na 12. So, bukod dyan, pwede rin tayo mag-assign ng maramihan kagad. So, let's say, may x tayo, y, and z. Tapos, sabihin natin na integer. So, gamit ang statement na to, sinasabi natin na si x, y, at z ay mga integer. So, pwede rin naman combined. So, sabihin natin si x ay integer, tapos si y and z ay string. Kung i-hover ko to kay y, okay. So, si y and z ay mga string. So, tignan natin ang type ni y. Papansin nyo, nag-highlight yung string. Okay, so check natin si x. Ayun siya. Okay, so ganyan kadali mag-declare ng variables sa VB.NET. So, paano naman magdugtong or mag-concatenate ng strings? So, let's say, meron akong dalawang string. String 1, hello. Tapos, meron pa akong string 2 na world. So, sa VB.NET,
pwede akong gumawa ng bagong string mula sa dalawang string na to. Gagamitin ko lang yung operator na ampersand. So, dito, ang magiging laman ni string 3 ay ang pinag-combine or pinagdugtong na value ni string 1 at string 2. So, check natin. So, lagay tayo ng breakpoint. Start natin yung program. So, kung makikita mo, hindi siya masyadong malinaw. Dito na lang. Ang value ni string 3 ay pinagtugtong na hello tapos world. Okay? So, ganyan magdugtong or mag-concatenate ng strings. Okay, so ngayon pupunta naman tayo sa mga conditional statements. So, una sa lahat, ang if statement. So, ginagamit natin yung if statement kapag gusto nating i-test ang isang condition. Tapos, kung magiging true yung condition na yon, gagawin niya yung mga code na nasa loob ng statement na yon. Okay, so yung format niya, if, tapos condition. So, comment muna natin to. If, tapos yung condition niya, meron kang then dyan. Tapos, and if. Okay. So, lagay lang natin yan dyan sa taas. So, gawa tayo ng condition natin. So, let's say meron ako dito variable na x na may value na 5. So, gagawa ko dito ng condition na if x is greater than 0, then, so dito sa Visual Studio, automatic na nag-add yung and if. So, lagay natin dito greater than. Okay. Lagay lang tayo ng read para hindi kaagad mawala yung console. So, ang gagawin ng if statement natin dito, so, i-check niya tong condition na to. Tapos, kung magiging true yung condition na yan, papasok siya dito sa loob. So, kung magiging true ito, makikita natin to sa ating console. So, start natin. At kung mapapansin mo, nagpakita yung greater than. Dahil si x na may value na 5 ay greater than or mas malaki sa 0. So, what if yung x natin ay hindi siya greater than 0? So, let's say negative number. Okay, so at this point, kung hindi siya papasok dito, automatic na hindi niya gagawin kung ano man yung nasa loob ng if statement mo. Okay, so try natin ulit i-run at kung papansin mo, hindi nag-display yung greater than. Okay, so ganito lang gumawa ng if statement sa VB.NET. So, ang format niya, if,
tapos yung condition mo, and then yung keyword na din, tapos lalagyan mo siya ng end if para kung ano man yung nasa loob ng block na to, yun yung mag-execute once na true yung condition mo. Okay? So, ganyan lang kadali gumawa ng if sa VB.NET. Okay, so sa VB.NET, pwede rin tayong gumawa ng if-else statement. So, yung format niya, if, tapos condition, then, meron tayong code block sa loob, tapos meron tayong else keyword, and then, and if. So, sa if-else statement, meron tayong condition na kapag na-satisfy, dito sa code block na to papasok kung true yung condition. Okay, so kung hindi naman true yung condition, so dito siya papasok sa else. Okay, so given that format, gawa tayo ng simpleng if-else statement. So let's say meron tayong gender na string, tapos may value na male. So, gawa tayo ng if-else statement na kung yung gender ay equal to male, then, so, kung gender ay male, you are a male. Otherwise, so, ilagay natin female. Okay, so dito sa ating if-else statement, so meron tayong condition na chine-check niya kung yung gender ba ay equal sa string na male. So, kung magiging true yung sagot doon sa condition na yon, ito yung makikita natin sa console. Otherwise, kung magiging false to, dito siya papasok sa else code block. So, maglagay lang tayo dito ng read key para makita natin. Run natin yung program. At kung makikita mo ang result, makikita mo you are male. Okay, so what if hindi siya male? Say, naglagay tayo ng initial value for gender na female. So, kung itetest niya yung condition na to, hindi siya magiging true. So, dito dapat siya papasok sa else. So, as expected, ang print niya ay you are female dahil hindi na-satisfy yung condition ng if-else statement natin. So, ganyan lang kadali mag if-else statement sa VB.NET. So, punta naman tayo sa looping. So, isang looping sa mga kadalasang ginagamit sa programming. Ito yung ginagamit natin kung gusto nating umulit or meron tayong mga items na dapat isa-isahin. Okay, so ngayon ang ituturo ko ay ang for loop. So, sa VB.NET, ang format niyan ay for, tapos meron tayong counter. So, any variable. So, para lang tayong nagde-declare ng variable. Okay, so meron tayong integer. Tapos, pwede tayong mag-instantiate ng initial value. Say, 0. Tapos, gagamit tayo ng to na keyword para i-set kung hanggang saan mo
gustong umabot yung initial value na yun. So, let's say, gusto ko hanggang 10. Then, once na pinindot ko yung enter, so lalabas yung keyword na next. So, dito, sa code block na to, ano man yung ilalagay mo sa loob niya, gagawin niya, maglo-loop siya or iikot siya hanggang ma-achieve niya or maabot niya yung value na 10. So, ibig sabihin yan, magsisimula sa 0, 1, 2, 3, 4, hanggang 10. Okay, so para ma-demonstrate yan, i-output natin yung value ni I. Tapos, maglagay lang tayo dito ng para makita natin yung output. So, as expected, nag-print yung values starting from 0 hanggang 10. Okay? Dahil ang default na increment niyan sa VB.NET ay 1. So, what if gusto kong baguhin yung increment niya? So, let's say gusto ko 0 and then ang next niya ay 2. So, lalagyan ko ng step 2. So, ibig sabihin yan, sa next na loop niya, magdadagdag siya ng 2 dun sa initial value na 0. So, tignan natin yung output nito. Okay, so kung makikita mo ang output, nagsimula siya sa 0, pero ang sumunod na value niya ay 2 na agad. Kasi, sabi natin, mag-step ka ng 2. So, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Okay, so, ganyan gumawa ng basic for loop sa VB.NET. So, paano naman kung ayaw mong gumamit ng counter sa loop mo? So, meron tayong tinatawag na for each loop kung saan meron kang collection or list or array, tapos bawat isa sa mga element ay iisa-isahin niya. Okay, so demo na lang natin sa code. So, let's say meron akong students na array. So, ibig sabihin nitong parenthesis na to ay array siya ng string. And then, initialize natin siya. So, kung mag-initialize ka ng array sa VB.NET, so, lalagyan mo ng curly braces. And then, dito mo ipapasok yung values mo. So, let's say meron akong 1, and then meron akong Marco, and Polo. Okay? So, meron ako ditong array ng string, which is students. Then, meron na siyang initial value na 1, Marco, and Polo. So, sa for each, gamit ako ng keyword na for each. And then, papasahan ko siya ng element. So, itong element, siya yung magre-represent for every item sa collection mo. Pwedeng list, pwedeng array, observable collection. So, basta collection type siya. Okay, so meron ako ditong. So, since name sila ng student, so sabihin natin for each name. So, itong name na to, pwede ko siyang pasahan ng data type. Pwedeng hindi rin. Okay? Kasi understood na kung meron kang collection ng strings, so, most probably, bawat isa doon, string. Okay. So, ganyan lang yung magiging format ng for loop ko.
Okay, so yung keyword na for each, and then element na name, and then yung collection mo, which is yung students. Tapos gusto kong i-print bawat isang name. So lalagay ko dyan, right line, name, tapos maglalagay lang ako dito ng read statement. Okay, so ang mangyayari dito, iloloop niya bawat isang element sa students array ko. Okay, so kung makikita mo ang output natin, simula siya kay 1, and then Marco, and then Polo. Okay, so ganyan lang kadali gumawa ng for each statement sa VB.NET. So punta naman tayo sa dalawa pa sa looping statements ng VB.NET. Yung while loop at do while loop. Okay? So, kung meron kayong background ng C or C++, so, yung while loop, itetest niya muna yung condition bago niya i-execute yung code block. Habang yung do while naman, i-execute niya muna yung code block at least once, saka niya itetest yung condition. Okay, so punta tayo sa while. So, sa VB.NET, gagawin mo yung do while, ito yung condition mo, and then loop. So, gawa tayo ng integer, say may 10 siya. Condition natin is less than 20. Okay? And then, maglagay tayo dito ng something na nag-i-increase ng value ni x. Tapos, output lang natin yung value ni x. So, dito sa ating while loop, ang gagawin niya, iti-test niya muna yung condition. So, pag naging true yan, which is dito sa case natin, magiging true, i-execute niya yung code block na to, and then once na maging false yan, lalabas na siya ng loop. Okay, so try nating i-run, pero bago yan, lagay lang tayo dito ng read. Okay, so nag-loop ng isang beses yung ating while loop dahil yung next value ni x, increment mo siya ng 10, so magiging 20 to. So 20 is less than 20, so false yun. So tama yung ating output. So paano naman kapag do while? So isang difference nila ay yung location ng condition, di ba? Sabi natin kanina, pag while lang, while loop, nauuna yung testing ng condition. While sa do while, nahuhuli yung testing ng condition. So, yung location ng while, nasa ibaba. Okay? So, what if gawin nating 30 si integer? So, ito naman, demonstration na to ng do while since nasa baba na si condition. Okay. So, kung gagawin nyo to sa while loop, magfo-false. So, lalabas na kagad siya. Pero since do while to, i-execute niya muna yung code block, sa kanya tatanungin yung condition, then, while true yan, habang true yan, execute niya yung code block. Pero once naging false yan, lalabas pa rin siya ng loop. Okay, so execute natin to. So, dito sa condition natin, kung i-check yung condition natin,
false siya. Pero since do while to, execute niya muna to, ni-write niya yung value ni x, which is 30, and then sa kanya lang tines yung condition. So, yun yung difference ng while loop. Okay? While loop versus do while. So, ganyan yung other looping statements natin sa VB.NET. Okay, so last but not the least, paano gumawa ng switch statements sa VB.NET? So, sa VB.NET, gagamit tayo ng select keyword and then yung case and then yung expression. Okay? So, let's say meron tayo ditong color as string. So, ang expression natin sa switch natin ay color. Okay? So, dito sa switch statement natin, magsiset tayo ng mga cases na possible values ni color. So, let's say may red, orange, yellow, and green. Okay? And then, maglagay lang tayo ng output na parang translate yung pangalan ng okay, since orange siya. Hindi ko alam ang Tagalog ng orange. So, orange pa rin. Okay, so sa green, verde. Okay, so yung switch statement, i-check niya yung value nitong expression na pinasa mo. And then, i-check niya kung meron sa mga cases yung magmamatch doon sa value ng expression mo. So, in this case, since sinet natin siya na red, so, ito yung magmamatch na case. And then, anything na nasa baba niya, so, let's say meron pa ditong statement na ganyan. So, mag-execute pa rin yan. Okay, so ang kinaibahan lang sa C or C++, hindi na natin kailangan maglagay ng break. Okay? So, try muna nating i-execute to. So, as expected, since yung color natin ay may value na red, so, ito yung magmamatch. Okay. So, mag-execute yung code block na right line pula, tsaka right line pula is red. Okay. So, what if walang nag-match doon sa pinasa natin? So, let's say blue. Okay? So, kung mapapansin nyo, wala namang blue doon sa cases natin. So, dito kay VB.NET, meron kang tinatawag na case else. So, parang siya yung magka-catch nung lahat ng hindi mamamatch sa mga cases mo. Okay, so sabihin natin na let's say translation is not available. Okay, so dito sinet natin yung value ni color na blue. So, pagdating niya dito sa select statement natin, wala siyang makikita na case na blue. So, ang mangyayari niyan, dito siya papasok. Okay, so para i-prove yan, i-run natin siya. So, color natin ay blue. Check ngayon dito
Since hindi siya red, hindi rin siya orange, siya yellow, hindi siya green. So, dito siya pumasok. Kaya, yung output niya ay translation is not available. Okay, so ganyan lang kadali gumawa ng switch or select statement sa VB.NET. So, select case, yung expression mo, and then, yung mga case, possible values ng expression. So, kung meron kang default or catch all, so dyan mo siya ipapasok sa case else, and then, don't forget, i-close yung statements with and select. At dyan nagtatapos ang ating tutorial sa ngayon. So, maraming salamat sa panonood. So, kung gusto nyo pa ng mas maraming tutorial, huwag kalimutang mag-subscribe o kaya naman ay bumisita sa ating website devcodigo.comx.ph o kaya naman sa aking blog na gizmoblogger.com. So, hanggang sa muli. Thank you.